Dahil sa ginawang pag-amin sa krimen, tuluyang inaresto ng mga pulis si Michelle Diego. Nang nalaman namin na may positive yung sinabi niya, pag-aresto, inasahan ng Miranda ma'am yung suspect sa kanyang ginawang kasalanan. Hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Nakagamit lang ako nung umagang yun. Kaya nagawa ko yun. Kaya ako naamin, nakonsensya ako eh. Sising-sisi ako sa nagawa ko. Parang anak na yung turing ko sa kanya eh. Nahanap sa kasong pagpatay at pangahalay ang suspect. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng Valencia Municipal Police Station. Ika-24 ng Hulyo, 3 araw matapos huling makita ni Annalyn ang anak, muli niyang nasilayan si Ana Jean. Pero sa pagkakataong ito, wala nang buhay ang anak. Nakapanayam ng investigador ang suspect na si Michelle Diego. Ayon sa kanya, gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot noong nangyari ang krimen. Sa hospital, nakadrugs na po ako noon, ma'am. Tapos pumunta kami doon sa Kaijukan. Sakit yung ginagawa ko sa stepdaughter ko. Na-rape ko siya. Pinatay. Sinabi niya siya sa akin, patayin mo na ako, uncle. Sa investigasyon ng mga pulis, hindi makatotohanan ang mga pahayag ng suspect na ang mismong biktima ang nag-ayang makipagtalik at nagsabi na patayin na lang siya. Kung mutual yung usapan nila, bakit niya papatayin yung biktima? Sa record ng pulisya, dati na ring inireklamo sa panghihipo at pagnanakaw ang suspect na si Michelle. Pambubuso rin ma'am, ganyang na reklamo sa kanya. Reported lang ma'am, hindi talaga kaso. Hindi na file ma'am, base lang yan sa mga relatives nila. Ano? Ako na magiging tatay mo. Ang hinipuan ni Michelle, ang mismong bunsong kapatid ni Ana Jean. Hinawakan niya po, yung mismong bata po sumbong sa akin po. Sabi niya po na hinawakan na yung ari niya. Itinanggi ito ni Michelle. Galing ako ng trabaho, yun ang magpasaya sa akin, yung bata na yun. Hindi po yan totoo, ma'am. Ang mensahe ko na lang sa kanila, ma'am, sana dumating yung araw na mapatawad nila ako, ma'am. Kasi gusto ko lang humingi ng tawad sa kanila eh, sa ginagawa ko. Kaya ako sumuko kasi pananagutan ko talaga yung kasalanan ko, ma'am.